What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Makinig kayo mga men in uniform, AFP, PNP, General Marvil at General Broner. Nawika ni Kadado magising na kayo sa katotohanan na binabastos-bastos na lamang kayo ng iyong pinoprotektahan na mga pulpul na politiko. Paano ba naman kasi mga kababayan na ngayong araw binawasan ang mga pondo ng sektor na ito na kinabibilangan ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. At ang mas malala pa doon, pati ang mga pensyon ng mga retired kapulisan binawasan na din. Naku naman po, nagkaloko-loko na. Na ngayon ang panawagan nitong si Kadado magkaisa na kayong mga nasa AFP at PNP kasama ang FGF na patalsikin sa pwesto ang mga bangag sa Malacanang. Anong take nyo doon mga kababayan? Pero bagong lahat huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita rito na pinaghahanda ngayon nitong si Kadado at ang kanyang mga kasamahan ang ating Vice Presidente na si VP Sara na di umano itutuloy nila ang balak na patalsikin sa pwesto itong si Bonget at palitan na ng ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte. Anong tingin nyo doon mga kababayan? Good news po ba na maagang maupo itong si VP Sara sa pagka-presidente o bad news? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung ako ang tatanungin, mas okay kung maagang mapaupo itong si VP Sara sa pagka-presidente at patalsikin na sa pwesto itong si Bonget. Dahil tama na, sobra na ang kabangagang kanilang ginagawa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. We will rise up sa hudyat. We will find peace in our hearts that we're doing the right thing. Tatayuan natin ito. Yung mali, itatama natin. Never pwedeng maging tama ang droga, ang pagnanakaw, ang plunder, ang pang-aabuso sa mga kababayan natin. Never maging tama yung konstitusyon na papastusin lang na mga walang yan at tapos sila pa ang may katwiran na gamitin yung konstitusyon laban sa atin. Never maging tama gamitin ang armed forces at yung PNP na laban sa taong bayan. Because ang rason para magkaroon ng AFP at PNP, makinig kayo mga kabagang, ang rason para magkaroon ng AFP at PNP is to serve and protect the people. What's the point of maintaining an armed forces na siyang magpapastress sa amin, taong bayan? What's the point of paying your monthly salaries through our taxes that we make binubuno namin? Tapos, hindi na makimasahan, and kayo pa ang susupir sa amin. No. The armed forces and the Philippine National Police, nandiyan kayo para siguraduhin na ang sovereign Filipino people ang masusunod kahit anong argumentong gawin nyo. Hindi pwede. Hindi pwede yung sasabihin nyo lang. Yan kay Kadado na nanggaling. Makinig kayo mga magigiting naming men in uniform, AFP, PNP, na dapat protektahan nyo ang taong bayan, hindi ang mga pulpul na politiko. You are upholding the Constitution. You are protecting the office of the President. No, you are protecting the people. You are upholding the Constitution of the Republic of the Philippines, the People's Constitution. Kaya, when we do invoke the armed forces to serve and protect us, when we invoke the PNP to be there for us, kayong mga mali ang utak, ituin nyo na. You take your place in history. General Browner, General Marbil, all the generals of AFP, PNP, all the officers and men, you take that opportunity, your place in history, to side with the people. Yun yung panawagan namin. Otherwise, you will find yourselves lonely. You will find yourselves na obsolete as an institution. Because the people has only this much in terms of patience. We cannot hold on or we cannot be that forgiving forever. We expect the armed forces and the PNP to be with us. We Filipinos, matitino,
FGF, People's Initiative, lahat kami, all sectors of society, all religious sectors, no? Everyone, lahat ng matitino, we will rise up. We will rise up to make sure na ang Pilipinas ay mailagay sa tama. We want to be a Singapore one day, 10, 20 years from now. We want to reboot the country. Hindi pwedeng palit lang eh. Hindi pwede. Ikot eh. Parang washing machine. Para tayo nasa spinner. Wala. Hilo tayo lagi. 40 years na. That's why, enough. Sorry, gumagalaw. Enough. Mahalaga ay tapusin natin yung kawalang yaan na bumabalot sa bansa natin. Nagkataon lang na isasalin ko sa vlog, na isasalita ko ang laman ng damdamin ng mga Pilipinong matino. At ako'y natutuwa because I know you are inspired by my vlogs namin ni Commander Bukay ng FGF. But let me tell you, you inspire us. Kayo mga kababayan, you inspire us. Because as long as may mga Pilipino na naghahangad na magkaroon ng isang magandang bansa, as long as may mga Pilipino na, wag kang umiksena, may mga Pilipino na nag-aasam-asam na magkaroon ng isang magandang bansa na pwedeng ipamana sa mga anak natin, nandiyan kami. FGF will stay there. Tama. FGF, isasaling lahi lang natin sa aming mga anak, sa aming mga apo. Because never again na walang malapitan ang mga kababayan natin. Never again na hahayaan natin na ang mga masasama ang siyang mangibabaw, umabuso sa mga kababayan natin. We will straighten the wrong. We will right the wrong at sisiguraduhin natin it will happen this January. By February, okay na tayo. So, Madam President Inday Sara, ang sa akin, suggestion ko lang, Madam President, we love you. love you. Ang suggestion ko lang, Madam President, magpalakas ka at maghanda ka. Maghanda ka. BP Inday, Madam President, maghanda ka na dalhin ang Pilipinas forward. Ilabas mo ang Pilipinas sa kinalulugmukan niya ngayon. Ikaw ang halal ng bayan na Vice Presidente. Sa makatuwid, bago ka tumakbo ng Vice Presidente, alam namin na na-consider mo na ikaw ang pangalawang Pangulo na pag kami nangyari at sinesante ng taong bayan, ang Presidente, malapit na masisante malapit na, ay ikaw. Narinig niyo yan ha mga kababayan. Kapanabik-nabik naman yan, kadado. Na tuloy na ba ang pagpapatalsik dito kay Bongbong Marcos at maagang maupo bilang presidente itong ating vice presidente na si Sara Duterte? Anong take nyo doon mga kababayan? Good news po ba to o bad news? Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Ang inaatasan ng konstitusyon na sumalo o tumanggap ng posisyon na pagka-presidente at ikaw ang magdala ng bansa na to, na ang iyong iisipin ay ang kapakanan ng mga Pilipino, all 119 million Filipinos. Hindi ako naninipsip. Trabaho lang yan eh. Yun yung totoo eh. Kaya ikaw, Madam President, ang inaasahan namin na tumayo. You take the responsibility. You be a leader, not a lawyer. Maraming lawyer ang Pilipinas, let them. But you are a leader. You be the leader of the Filipino people. And we will help you. We will guide you. Correct. We will come out with a whole of nation approach and we will get rid, together we will get rid of corruption, abuse of power, drugs, communism, so that never again, mangyari itong nangyayari sa atin. Okay, Madam President? Sana maging maganda ang iyong bagong taon. At Ganda ako, naman nun. sigurado ako magiging maganda ang bagong taon ng mga Pilipino. Sa mga nakita ko sa Davao, ng mga ka-FGF, mga Pilipinong tinatanong ko, mga MUPing retired,
mga active na sundalo at mga PNP, alam kong magkakasangga tayo. So, tapusin na natin to. Di ba? Tapusin na natin. After New Year. After New Year. So, mga kababayan, sama-sama lang. Kung meron tayong mga pagkakaiba, diferensya, iba-ibang grupo, iba-ibang paniwala, maari lang, pagdating ng Enero, January 2025, kalimutan natin yung ating mga pagkakaiba. Ang ating kanya-kanya, isang tabi natin. Aray, nakagat ko yung dila ko. Isang tabi natin. Sakit ah. Kaya, naalala ko ni My Love. Yung Commander Bukay. Love you. So, sakit. Isang tabi natin lahat ng pagkakaiba natin. At tanggapin natin ng isang bagay. Pilipino tayo. Lahat tayo tinatamaan na nangyayari ngayon. Kayong mga BBM, kayong mga loyalista, kayong mga nagbablog for him, pwede ba, for a while, you think Filipino, hindi pwedeng ganito tayo. Correct. Bangkarote na tayo. Hindi pwede yung pinaplunder tayo, ninanakawan tayo. Hindi pwedeng hinalalang natin sila tapos nun, sila pa'y mayayabang ngayon. No. Tama. Marami tayong dapat baguhin at sigurado kung papaguhin natin yan. Tayo kami, tatayo ako, tatayo si Commander Bukay, tatayo ang mga commander, tatayo ang mga member ng FGF, tatayo ang ating mga kababayan, tatayo yung People's Initiative, tatayo, lahat tayo. Whatever is your belief. Because for once, we believe that it is our right to chart our destiny. And we are declaring na gusto natin na umabante na ang Pilipinas up. Tama yan, Kadado. Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Nahahayaan ba natin na magtuloy-tuloy ang kabangagan na ginagawa ng mga nasa loob ng Malacanang? Hindi, tama na. Tama na ang 3 taon, no? Na pagnanakaw at pagbalahura sa konstitusyon. After so many years, nanalugmok lang tayo because pinabayaan lang natin ang mga politikong gago, mga walang nga. No? We will institute a death penalty. We will declare a revolutionary government. We will make sure na ang sovereign Filipino people ang masusunod. We will implement the Constitution. Amend it, yes, but implement the Constitution. Okay? So, alika dito. Yan. Inspiration. Di ba? Inspiration. May eksena eh. May eksena. Sige. Hindi naman kita kaano eh. Payat. Itong aso ni Commander Bukay, no? Aso niya. Nandito kami ngayon sa, Cavite, no? So, maya-maya, makasama namin si Commander sa Parang. At dito sa video na to mga kababayan ating panoorin o pakinggan itong si General Macanas, no, na naghatid balita na pati ang pensyon ng ating mga men in uniform, no, na retired na, pinakilaman na nila Tambali Zabongit. Naku naman po, puro na lamang pangbabawas ang kanilang ginagawa. Kung kaya't mga sir, may dahilan kayo para magalit, no, mag-angkla sa administrasyong ito. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dagdag perjuisyo, dagdag pasakit na ibinigay ng Kongreso sa mga men and women in uniform. Kinaltasan na ng Kongreso ang AFP Modernization Program. Hindi pa sila nakontento doon. Pati pensyon ng men in uniform, pensyon ng mga sundalo, magre-retire, pinakialaman na rin. Naku po. Ito, may post si General Romeo B. Poques. Kahapon niya ito pinost. Basahin ko Earlier, I said, the budget to support the 200 per day increase in food allowance of AFP personnel came from the AFP's own budget by reducing the AFP's modernization program funds. Okay. So, i-discuss ko yan mamaya. What if I told you the pension and gratuity fund for government personnel, including those in the armed forces of the Philippines, was reduced by 87.29 billion pesos from its original allocation? This amount was lumped with other fund sources
and instead reallocated and diverted to the DPWH to support our honorable congressmen's flood control, AKAP, and other pork barrel money-making projects. Concerned AFP and other Grabe. men in military and uniform personnel pensioners, sorry for you. The honorables increase the DPWH budget by almost 289 billion from its original allocation of 825 billion to fund their pet projects. At 1.1 trillion, the honorables violated the Constitution, which provides that the DepEd, not DPWH, must have the highest allocation in the yearly national budget. What are they in power for? Anyway, grabe. So, dito muna tayo sa yung pag-increase ng food allowance ng mga sundalo. Personally, tuwan-tuwa ako niyan. Dahil ang laking tulong niyan, napakaliit po yung, sa ngayon pa lang 150 pesos per day. I believe nung 2015, bago ako mag-retire, yan na yung food allowance namin . So 2015, 9 years na nakakalipas, yan pa rin. Hindi na talaga kasi yan. Kaya nung i-announce ng Speaker of the House through talagang sinadya yung sinadya yung pagtawag, Speaker of the House, i-announce niya sa Chief of Staff na tell our men na-increase na natin ang kanilang food allowance. Again, sabi ni General Pocis, that's a dishonor. That's a disservice. Pang-i-insulto sa mga sundalo. Shameless, sabi ni General Pocis. Bakit? Ano ang karapatan ng Speaker of the House na mag-announce ng food allowance ng mga sundalo? Wala siya sa chain of command. Correct. According to General Pocis, dapat Kala siguro ni Tambalos magiging malakas siya sa mga kasundaluhan kung kaya't ganyan ang ginawa niya. Hindi niya alam, nabastusan pa ang ating mga men in uniform dito sa pag-announce niya. Kahit na wala itong karapatan na magsabi, Napaka-engot mo, Tambalos. at yung increase na yan, although kapuri-puri, although kailangan talaga, yung increase na yan should be initiated, should be approved, should be announced by the Commander-in-Chief, not the Speaker of the House. Okay? So yun. Sinadya, sabi ni General Pocis, sinadya na talagang ipakover ng habang kinakausap niya ang Chief of Staff. Sinadya na merong nagbibideo and then nilabas para propaganda daw for political purposes. Sabi ni General Pocis, kaya very shameless. Sabi niya. So, yun pala, in-increasean yung food allowance, kinuha pa rin doon sa Modernization Fund. So, kita nyo ang ginagawa nila sa Armed Forces of the Philippines. Ito ngayon, alaman natin na pati pensyon, pondo ng pensyon, pinakialaman nyo, ang laki 87.29 billion pondo para sa pensyon. Nirealign papunta sa DPWH. Okay lang sana kung nirealign papunta sa mas nangangailangan. Pwede pa yun. Ay hindi. Papunta sa mga basketball court, covered court, multipurpose center, flood control projects. Yun yung Yun yung kaya nag-increase ng todo ang DPWH projects dahil sa mga ganitong proyekto na inuuna nilang pinunduhan kasi kailangan nila mag-election. Pati AKAP, yun. Pinunduhan pa rin ang AKAP at the expense of the pensioners. Kaya, no wonder, again, nabigla ko kanina yung matagal ko ng kaibigan, mas senior sa akin na opisyal, nag-friend request siya sa akin. Sabi niya, hello sir, Merry Christmas. Sabi niya, Johnny, I just want to inform you that ang mga veterans sa aking district
district commander ako, sabi niya, mga veterano, mga retirees, ay 100% galit sa administrasyong ito. Mm. So, hala, grabe, district commander, maraming hawak na veterano. Mga kaedad namin, veterans. Galit kami sa administrasyong ito. Sabi niya, sinisisi ako ngayon ng aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan dahil grabe ang pangangampanya ko sa presidenteng ito nung last election. Akala ko siya ang solusyon para makaahon tayo sa kahirapan, kaya kinampanya ko siya. Ngayon, nabudol tayo. Niloloko lang pala tayo. Yon, mga Kaya sa mga sir natin dyan, mapa junior, senior, retire o general, sana kumilos na po kayo. Protektahan nyo po ang taong bayan, no? Sa mga ginagawang kabangagan ng administrasyong ito. Nasa darating na January 13, magsasagawa ng malakihang rally ang INC na open for all. Sana makita namin kayo. retirado talagang. Lalo na ngayon pag kasi ngayon ko lang din nalaman na pati pension pala ng military and uniform personnel pinakialaman. Nako. Akala ko modernization fund lang eh. Pati ano pa, pinakialaman din pala ang pondo ng Department of Transportation. Under ng DOTR, Philippine Coast Guard. Ang daming mga naka-line up na proyekto o mga equipments na kailangan ng Philippine Coast Guard para sa pagdepensa sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kinulangan din. So ano na lang, palaging sinasabi ng gobyernong ito, ni Speaker of the House na not a single square inch, hindi natin iso-surrender. That's good. Paano mo depensa ng teritoryo mo against China kung binabawasan ang AFP Modernization Fund, binabawasan ang Coast Guard modernization, dinadala sa DPWH. Anong mangyayari sa bansa natin? Wala. Paano tayo makabuo? As the President has declared sa mga sundalo, we will build a world-class armed forces that is a source of national pride and national security. Ang gagandang salita, ang gagandang pakinggan, hanggang salita lang. Pagdating sa budget, binabawasan. So, as General Poques has said, sorry, pensioners. So ako rin, pensioner din ako. I don't know kung maapektuhan ang pension ko, pension natin next year, tignan na lang natin kung ano ang mangyayari. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Merry Christmas at advance Happy New Year po sa ating lahat. Ingat and God bless.